guys, dito yun sa mga nagtatanong dyan about dito sa GS6000 underground metal detector. Kasi marami kasing nagsasabi na dito sa sensitivity knob, itong adjuster na to, sensitivity na to ay walang connection. Mapapansin ninyo, linagyan ko ng marami ng mga kabili ng ganito dyan sa ngayon online. So hindi na kailangan hinangin. Mapapansin nyo, ito yung sensitivity head nya, pero wala tong connection. Muna lagyan ko lang. Bakit linagay ko dyan? Kasi ito ay nandito sa maximum sensitivity. Sabi dun sa manual handbook nila na kailangan maximum daw sa unang pag-test mo nito. So ngayon linagay ko ngayon ito dito, yung connection. Pagpipihitin ko nandito ay kung ano yung resistance nya, hihinang resistance nya, tsaka posibleng ma-reduce ang kanyang sensitivity. So by default ginawa nila, linakasan lang nila, kahit sinadya nila na ganyan kasi nga para malakas yung sensitivity nya as default. Kaya naman ginawa ko para hindi ma-detect yung ibang mga metal dyan, kung anong mga mineral dyan. Ginawa ko ng paraan na ganito. Sa mga meron dyang mga ganitong equipment na to, metal detector, pwede nyo tong gayahin din. Ito yung connection nya. Lagay ko din dito. So, ginamitan ko ng multi-tester na to, kung saan dito yung kanyang connection sa likod tsaka sa harapan. So napansin ko tatatlo sila ditong mga connection na mga bakante pa. Papansin ninyo may variable resistor dito, variable dyan, hindi naman variable, CN7. Yung CL na yan, iba na yan. Siguro ano yan, sa battery connection, sa mga battery connection yan, kasi nandyan yung kanyang power connection sa pag-charge. So dito sa baba na to, variable to L. Mapapansin nyo, ito ay ano, ito L, parang inductor to, inductance, ganon. So as default dito is naka connect lang siya as default. Wala kang makikitang pwedeng paglagyan dito, naka-default lang yan. Ang kanyang resistance ay 0, 0. Tsaka sa susunod naman, itong dito, ito yung nakita ko, napansin ko dito. Variable 6, CN10, variable 6. Pansin nyo, dito, pareho rin dito. CN11, variable 4. Tsaka dito CN12 variable 5. Pansin nyo, magkahalintulad sila, tsaka magkalapit ang kanilang mga numero. At sa tinesting ko sa continuity, at meron siyang mga 3 ohms resistance, 2 to 3 ohms resistance. So pag lagyan natin ng variable dito, ang kanyang, hindi ko lang alam kung ilang K to, siyempre magkakaroon yan ng difference. So as default meron yan 3. So lagyan natin ng variable dito, pag pinihitan yan, posible yang hanggang sa 1. So higpit siya sa 1. So magkakaroon siya ng resistance 1.5 to 1.7. So posible ito yung gumagana para humina yung kanyang resistance. Okay guys, lagay ko na to dito. Tapos ito naman, itong kahit ano dyan, kahit saan dyan, kahit anong kulay,
lalagay natin dito sa variable 6. CN10 variable 6. Dali. Yan lang yan. Kung meron kayong panghinang, pwede nyong hinangin yan sa likod. Okay. Pero kung kayo ay bibili naman ito, okay lang din naman. At saka kahit hindi nyo to galawin, okay lang din. Kasi nasa default siya sa maximum sensitivity, which is good naman. Para walang bad feedback ba. Ganun lang yan. As default lang yan. So, wala naman yung problema. Yun nga lang, kung gusto nyo mas accurate, kailangan nyo din pahinaan yung kanyang sensitivity, di ba? Kasi ayun naman natin na kahit bato, mga di-detect niya, kahit ano, depende lang din sa inyo. Kaya itong nagawan ko ng paraan. So ngayon, connected na siya. Pero alam kong hindi ito solido. Try ko itong hinangin. Pero sa ngayon, ginawan ko na lang muna ng sample para malaman natin at makita niyo kung anong ginagawa ko dito. Okay guys, sige, try natin to. Pause muna.